kayo sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa oras na ito. Dahil pagmulat pa lamang po namin mga mata, andun na po, Panginoon, yung pagpapala mo sa masarap na tulog, sa maghapon, ang Panginoon ay nagbagal. Andun, O Diyos, yung pag-iingat mo sa amin. Andun, O Diyos, yung pangunguna mo sa amin. Kaya andun, O Diyos, sa oras na ito, sama-sama po kami, magpupuri, sasamba, aawin, magpapasalamat sa iyo, kapilang Panginoon. Purihin ka, O Diyos, pasalamatan ka, Panginoon. Narito po kami magkakapatid, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa aming mga nagpapasalamat. Alam po namin, nagkasala po kami sa isip, sa salita at gawa. Kaya naman, O Diyos, inisip po kami, O Diyos, hanggang magmula ulo hanggang talampakan. Maraming salamat, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos ng pagpapatawad ka naman, O Diyos. Salamat sa kapatawaran, sa paglilinis na patuloy na nagkakaroon po sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy na tutulog po kami, O Diyos. Sama-sama po kami na mananalangin. Dahil isa po itong pribileyo para po sa aming mga kapatid na kami ay sama-sama. Humingi, hihingi, at itutulog ako. Iba pa po namin panalangin. Personal man po ito o prayer request para po sa aming iglesia, sa inyo pong iglesia. Kaya naman, Panginoon, para patin O Diyos, na inyong banal na Espiritu ang mamuna sa amin. Sa pagkasunod ng lugar na ito, kayo po ang patuloy na magpala, isipin po yung gawa ng away sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pakikinig po namin ng iyong mga salita, kasama-sama po namin pag-aaralan. Lord, patuloy na, ano po, Panginoon, na mag-focus po kami, Panginoon, sa iyong kapahayagan. At ito, Panginoon, ay aming pong magamit sa mga sitwasyon. May bahagi po namin ito sa iba. Patuloy na kayo siyang magbigay sa amin ng kalungan upang ang mga salita mo ay amin pong mapanghawakan sa mga sitwasyon na darating. Lord, ito, Panginoon, ay aming maging sanggalang. Ito, Panginoon, ay aming mapanghawakan upang maging matatag po kami, Panginoon, sa mga sitwasyon. Kaya nung, Panginoon, sa mga salita mo, patuloy na kami ay mananampalataya dahil ito, Panginoon, ay pagkain po ng aming kaluluwa. Palakasin niyo po, Panginoon, ang aming kaluluwa. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na malaya po namin naririnig, malaya po namin napapag-aralan. Kaya naman, O Diyos, gamitin mo ang buhay namin, Panginoon, upang ito ay may bahagi naman po namin sa iyo. Sa gayon, Panginoon, marami po kami kaluluwa pa na madala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa nagpaglingkod, sa lingkod mo na magbabahagi ng Diyos. Patuloy na bigyan mo po siya ng katulungan na nagkulang sa iyo. Tagoy po siya sa inyong likuran. At patuloy na mamutari sa Kanya itong kabanalan. Purihin ka, O Diyos. Maluwalhati ka, Panginoon. Ito po ang aming samad dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. And purihin po ang Panginoon Diyos sa gabi po na ito. Amen. And po, may isa lang po akong gusto i-share sa inyo na connected po dun sa kakantayin po natin ngayong gabi po. Yung mga Israelita po, yan. Alam po natin na ito din po yung ginamit na word of God na sinare sa atin last anniversary about the Israelites. And yung mga Israelita, bago sila nakarating sa promised land, hindi na po si Moses yung kasama ng mga Israelita. Yung successor na po ni
Yan po. And sabi po sa Joshua 1 verse 2, sabi ng Panginoon, Moses, my servant, is dead. Sabi po ng Panginoon kay Joshua, now then, you and all your people, get ready to cross the Jordan River. And pinaganda niya na agad si Joshua, pinasa na agad niya kay Joshua, yung trabaho ni Moses na i-lead yung mga Israelita. Ano kani yung feeling ni Joshua nun, di ba? Parang, syempre bilang isang tao, isip niya, ako yung mag-lead sa mga matitigas na ulo na ito. Pero pinagda po ni Joshua, yung habilin sa kanya, yung pagtitiwala po sa kanya ng Panginoong Diyos. Sabi po ng Panginoon kay Joshua, sa Joshua 1, verse 9, be strong and courageous, do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go. Yan, alam ko po na sa mga kanya-kanya po
pagpunta pa lang natin dito, pagpunta natin dyan sa pagpasok natin sa pintuan, yan, hanggang sa opening prayer, pag-aagitan, pagpala na tayo ng Panginoon. Amen. And sa gabi po na to, ayan, sige po, tumayo po ulit muna tayo. Manalangin po muna ulit tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Lord, purihin ka, sambahin ka sa lugar na ito. Tunay nga po, Panginoon, na napagpala na po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga awitin. Salamat, Lord God, sa presensya mo. Tunay nga po, Lord, na sa gitna ng aming pag-aawitan, nandun na ni-ready niyo na po yung puso at isip ng bawat isa. And right now, Father God, excited po kami sa mensahe mo sa gabi na to. Tunay nga po, Lord, I pray na ang bawat isa ay pagkalooban niyo po ng karunungan na nagmumula sa inyo. Patuloy na maging bukas po yung puso namin sa mga salita mo sa amin sa gabi na to. And I pray, Father God, for your Holy Spirit na siyang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. And tunay nga po, Panginoon, na walang ibang makita, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. Walang ibang mapakinggan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Walang ibang mataas sa gabi na ito, kundi yung pangalan mo lamang. Salamat po, Lord God, ngayon pa lang. Claim po namin yung victory ng gabi na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, yan yung po i-exhort sa gabi na to ay pinamagatan ko po, keep the faith, God hears us. Yan, keep the faith, God hears us. Yan, and yung ating key verses po ay matatagpuan sa 1 Samuel, chapter 1, verses 9 to 18. And yan, tayo po tayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Sabay-sabay na lang po tayo lahat. Yan. Sa verse 9, sabi doon, ready, go. Minsan, matapos silang kumain sa Shilo, malungkot na pumunta si Hana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Taong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh, ang parang si Eli. Buong panig na lumuluha si Hana at tayo-tib na nalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong mga ikot at inyong pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya ay nakalakan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhay. Verse 12. Habang nananalangin si Hana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya ay nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ng Eli na siya ay lasing. Kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na iyang pagdalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Hindi po ako lasing. Sagot ng Ana. Hindi po ako tumitigil ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulo ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong ikot ay masamang babae. Pinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Verse 17. Dahil dito, sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Verse 18, sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasama niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumain wala ng bigat ang kanyang kalooban. Yan, ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang mga salita. Yan, pwede na po tayong muna. Yan. So, yan. Yung story po na to ni Hana, sa English po siya
daw po si Hana. Yan, sa Tagalog pala ng Hana ay Ana. Ayan. So, ayan. Nung sinabihan po ako ni Ate John na mag-exhort po ako ngayon, talagang pinag-pray ko siya sa Lord kung ano ba yung i-exhort ko ngayon yung Wednesday. And then, may isang araw na habang na-scroll ako sa Facebook, ayan, nakabasa ako ng isang article sa isang Christian page, FB page, about, ayan nga po, sa life ni Hana. Then, ayan, hindi na siya nawala sa isip ko. Ayan, kaya si Hana yung pag-aaralan natin ngayon. And, nun yung last prayer worship, habang nag-exhort si Faith, bigla ko na lang naalala yung time na sobrang katulad ni Hana, diba, may struggle siya. Naalala ko yung time na sobrang nag-struggle din ako. And unsure ako kung ibibigay ba ng Lord yung pinag-pray ko. And yung, dahil yung year 2018, ito yung time na nag-wait ako ng tawag sa ranking. And nung na-receive ko na nga po yung work ko ngayon. Ayan, in connection lang dun sa story ni Hana. Ayan. And habang nire-reminis ko nga po yun doon sa buwan, that moment, parang biglang may connection doon sa story ni Hana, sa pinagdaanan niya. Doon magkaiba naman kami ng struggle or challenges. Pero yun nga, yung connection. Kaya, yan. So, bago natin pag-aralan yung buhay ni Hana, ayan, hayaan niyo po na, okay lang po ba yun? na mag-testify ulit ako. Ayan, may testimony lang ng mga 8 to 9 years ago. Ayan, though yung testimony ko lang po din po dito. Pero, ayan, testimony ko ulit siya. Ayan, so, sige, simulan natin ng year na graduate ako. Year 2014. Yan, so year 2014, graduate ako ng college. Yan, nag-work ako habang nagre-review. And salamat sa Lord dahil nakapasa ako sa board exam. Pero, yun nga, kahit hindi ako nakapasa, yan, hindi ako nag-apply para magturo. Yan. Kundi nag-apply ako sa iba. Mas pinili kong mag-work sa malayo sa tinapos ko. Kasi nga, ayaw ko pang magturo doon. Yan, nag-work ako sa Caribeles. Yan, sa gawa ng bag. Yan, bale, nag-work ako doon. Naalis ako madilim, umuwi din ako madilim. Yan, ganun yung naging buhay ko ng mga 8 months din ata yun. And hindi ako nagtagal doon. Dahil hindi ako masaya. Napagod lang ako. Napagod lang ako. Yan, napabayaan niyo yung ministry. Then, tinry kong magparang. Ayan, may ranking. So, tinry kong magparang. Pero, hindi ako pinalad na makapasok. Kasi nga, diba, wala akong experience pa. Ayan. Kaya after nun, saan ako napunta? Napunta ako sa barangay. Ayan. Dahil ginawa ko ni Nanay Marisa para mag-work doon, which is yung sahod ay napakaliit. Kasi parang honorarium lang siya. Parang ang sinakasama ko lang at ang dati, 3K. Sa isang buwan, imagine niyo yun. Hindi may degree pero ganun yung work and ganun yung sahod. And dito na nag-start yung mga struggles ko. Kasi nga pinipilit ko pa yung gusto ko. Hanggang sa eventually, mga after almost 2 years din yun, umalis na din ako doon. And syempre, umalis ako doon, natambay ako, mas lalong lumala and dumami yung struggles. Dahil natambay for good. Ayan. Kasi, ayan, bilang isang kabataan po, yun, di ba? May mga panahon na mukha lang po kaming happy-go-lucky or parang masaya na sa buhay namin na parang wala kaming mga pangarap. Ayan, ganyan. Pero deep inside, ayan, marami po kaming struggles. Ayan, marami po kaming pressure na iniisip or ino-overthink. Ayan. And ito po yung mga naging struggles ko that time. Ayan, syempre, pressure dahil feeling ko may degree ako natapos pero ito ako tambay. Ayan, walang pera. Feeling ko pabigat na ako sa magulang ko. Ayan. Kasi umaasa pa rin ako sa kanila, hindi pa rin ako sa bubong nila, and hindi ako makapag-give back.
And syempre, during that time, may existential crisis na din. Kaya kung alam niyo po yun. Ayan, hindi ko alam kung saan ba ako patungo, parang gano'n. Ayan. And punong-puno na din ako ng takot at pangamba na baka wala na akong marating sa buhay. Ganyan, di ba? Lalaki. Ayan, baka hindi na ako magkaroon ng magandang trabaho. Ayan, and nung mga year 2018, nung hindi pa nga po ako tinatawagan, naging parang hopeless na din ako kasi nga, pasukan na, pero wala pa rin tawag. Kaya, yun yung napipil ko po that time. Ayun po yung mga struggles ko that time. And nung year 2018 nga po, ito yung year na na-realize ko na, tinatanggap ko na baka, ito nga yung plano sa akin ng Lord. Ito nga yung gustong maging ako ng Lord. Ayan, kaya, start na ako mag-apply. Nagpasa ako sa JRI. And may ranking din ulit noon for the second time. Nagparang ulit ako kahit parang suntok sa buwan. Kasi nga wala akong teaching experience. So, tinawagan ako ng JRI. Pero, ayun, parang nanalo pa rin yung kaba, yung takot na baka hindi naman ako doon. Ganon. Pero ayun, hindi ko po pinuntaan yung JRI. Hindi ko po sila sinipot para sa demo. And then, ayun, sa ranking yun, doon ako sumipot. Kahit na feeling ko, nasa laylayan ako gano'n. Kasi nga wala akong teaching experience. Pero, yun, sa kabila ng lahat ng naging struggles ko that time, and feeling miserable, hopeless, ayan, pumupunta pa rin ako sa church. Ayan, I still go to church, I still serve the Lord, and pray to the Lord. Ayan, and naghintay at nagtiwala ang Lord na yung bahala sa akin. Ayan, sabi ko sa Lord dati, Lord, kung ito talaga yung gusto mo sa akin, kung yung bahala sa akin. Ayan, ganyan. And thank God, dahil God answered my prayer. Ayan, sa mga panahong akala ko wala na, malabo na, dahil 2 weeks na yung nakalipas Simula nung nagpasokan, wala pa rin tawag. Ayan. Pero, napakabuti ng Lord dahil dininig niyo yung panalangin ko. Ayan, dahil nung year na yun, hindi ko alam kung bakit. Pero, yun ang Lord talagang kumilos kasi yung year na yun talaga yung parang nagmas, sila, parang marami silang hinire na teachers. And ako yung points ko noon, hindi pa nga ako umabot sa RQA na tinatawag. Ayan, pero napakabuti ng Lord kasi doon hindi ako dito sa Limay na sa Pilar ako na din. Ayan, yung Lord yung nagbigay sa akin ng item na yun and siya yung nagdala sa akin. And hanggang ngayon, feeling blessed pa din ako doon sa answered prayer na yun ng Lord sa faithfulness sa pinakita niya sa buhay ko. And glory to God po doon. And yun po. So, balik na po tayo sa story ni Hannah. Yeah. So, sino ba si Hannah? Kilala niyo po ba siya? Narinig niyo na ba yung story niya? Yeah. For sure yung iba kilala na si Hannah. And yung iba, ngayon lang narinig yung story niya. So, si Hannah, ito siya. So, si Elkanah, meron siyang 2 asawa. Si Hannah at saka si Penina. And, so, may karibal si Hannah kay Elkanah, si Penina. So, si Penina, may anak siya, pero si Hannah is wala siya anak. Hindi siya magkaroon ng anak. And, every year, pumupunta sila sa Shiloh para sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh. Yan. And taon-taon din, sa pagpunta nila dun sa Shiloh, is kinukutya siya ni Penina. Bakit siya kinukutya? Kasi nga, hindi siya magkaroon ng anak. Ayan. Yun yung dahilan kung bakit labis siyang nasasaktan, napapaiyak at hindi nakakakain. Ayan. Kasi nga, di ba, ang sakit noon na, ayun na nga, 2 na nga kayong asawa, pero ikaw hindi ka pa magkaanak, di ba? And that time, sa shame, or parang
Yan. So, pero sa kabila nga po na nararamdaman niyang sakit at kabigatan, pumupunta at nananalangin pa rin siya sa bahay ni Yahweh. And later on, di ba, dininig ni Yahweh yung dalangin niya. Ayan. Lahat po tayo merong kabigatang dinadala. Ayan. And katulad ni Hannah, we carry silent battles. Ayan. Struggles, fears, pain, and prayers sa Lord na gusto na natin ang kasagutan. And yung life story ni Hannah is isa to sa mga magandang halimbawa na binibigay sa atin ng Lord sa Biblia na nagpapakita at nagpapatotoo na kayang-kayang palitan ng Lord yung mga yung magagandang situations natin or struggles and pains natin ng incredible joy. Sabi nga dyan, God can turn, Charles, hello? Ayan, God can turn our struggles, pains, and sorrows into incredible joy. Ayan, sabi nga po sa Romans 8:18, the pain that you have been feeling can compare to the joy that is found. Amen? Amen. Panghawakan po natin yan. And marami pa po tayong lessons ang mapupulot sa story ni Hannah. But here are the 3 lessons na dapat natin gawin para makatulong sa atin to keep our faith. Yan. Ano po yung una? Una is, nakita ko po dyan, run to God. Ayan. Sabi po sa 1 Samuel 1 verse 9, sabi doon, ayan, minsan matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Hannah at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataon na kaupo sa may pintuan ng bahay si Yahweh, ang maring si Eli. Ayan. Sabi dyan, malungkot na pumunta si Hannah at nanalangin sa bahay ni Yahweh. So, ayan, sa psychology po, ayan, may term po na fight and flight syndrome. Narinig niyo na po ba? Fight and flight syndrome. Ayan, and sinasabi po na ang tao, kapag nasa isang mahirap daw po na sitwasyon, nasasaktan or nahihirapan, ang tendency na gawin natin ay fight the problem or labanan ang problema or flight or run away or takasan yung problema. Ayan. And si Hannah, anong ginawa niya? Ayan. Hindi niya tinakbuhan or sinukuan yung sitwasyon niya and struggles niya. Ang ginawa niya, kahit na nahihirapan yung kalooban niya, kasi nga, di ba, ikaw ba naman, taon-taon ko tiyain, at ipamukha pa sa iyo yung parang kalagayan mo, di ba? Parang talagang kahit malakas kang tao, masasaktan ka talaga, di ba? So si Hannah, kahit na nahihirapan yung kalooban niya, nasasaktan siya, nalulungkot siya, sa Panginoon pa rin siya pumupunta. Yan, sa Panginoon pa rin siya lumalapit. And taon-taon, yun nga sabi ko, kahit na kutyain siya, ipinina, yan, pumupunta pa rin siya sa bahay ng Panginoon para magpuri at maghandog. Yan, di ba? Yan, pumupunta pa rin siya sa Lord kahit na wala pang katubunan yung panalangin niya. Yan, kahit na nandun siya sa gitna ng proseso, wala pa siya dun sa promise ng Lord, patuloy na sa Panginoon pa rin lumalapit si Hannah. And sabi nga po sa James 4, verse 8, sabi ko doon, draw near to God, and He will draw near to you. Yan. In times of pain and struggle, yan, do not run away from the Lord, but draw more closer to Him. Yan. Na kahit mahirap ang sitwasyon, yan, mas piliin pa din natin laging lumapit sa Panginoon. Dahil, di ba, kapag wala tayo sa Panginoon, lulungkot ng buhay. Kapag malayo tayo sa Kanya, kapag nagtampo pa tayo, parang ganon, di ba? Kapag tayo pa yung lumayo sa Panginoon, ayan, mas lulungkot lang yung buhay natin. Ayan, naranasan niyo na po ba yun? Experience niyo na ba yun? Na parang minsan sa buhay natin, parang lumayo tayo sa Panginoon, na-isolate natin sa sarili natin. Ayan, pero anong ending, di ba? Mas naging masalimuot pa yung buhay natin. Mas naging mabigat pa yung mga dalahin natin. Kaya, ayan, sa oras ng mga pagsubok, ayan, patuloy na lumapit tayo sa Panginoon.
mag-usap. Yan. Kasi nga, meron tayong hindi magandang nararamdaman. Yan. Sa kabila ng sakit at bigat ng kalooban, yan, nanalangin pa rin si Hannah. She still chooses to pray. Yan. Kahit na hindi na kayang magsalita ng mga labi niya. Yan, di ba? Sabi diyan sa iba pang verses, na hindi na gumagalaw na lang yung labi niya. And tanging mga luha niya na lang yung lumalabas sa kanya. And wala namang salitang lumalabas. Kumbaga, sa isip niya na lang yung sinasabi niya sa Lord kasi hindi niya na ma-express yung nararamdaman niya. Yan, nakakala pa nga diba na paring si Ellen is isa siyang lasing. Lasing siya. And yun nga po, ang hirap manalangin kapag parang wala nang magandang nangyayari sa buhay natin. Yan, kapag feeling natin wala namang nagbabago or nangyayari sa buhay natin. Yan, kapag parang hindi na umaayon yung mga sitwasyon, yung pagkakataon. Ang hirap mag-pray. Yan, kapag puno na lang ng tanong, Lord, bakit ako pa? Diba? Lord, bakit? Yan, yan. At puno na lang ng sakit yung mga puso natin. Yan. Pero, yan, katulad ni Hannah, mga kapatid, kapag dumating na nasa ganitong punto na tayo ng buhay, yan, alalahanin natin si Hannah. And isipin natin na mas mainam na piliin pa rin natin kausapin ng Panginoon. Yun yung laging pinaka-the best na decision na lagi natin magagawa during these moments. Yan. Yan, ipahayag natin sa Kanya lahat ng saloobin natin at laman ng puso natin nang walang pagpapanggap. Yan, pray honestly nga, di ba? Yan, it's between you and God. Yan. Hindi ka naman ikikwento ng Lord sa iba eh. Kayo lang dalawa, kaya hindi mo na kailangan magpanggap sa Panginoon. Ayan. So, we are free to speak openly in our prayers. Ayan. Kapag nahihirapan ka na, ayan, sabihin mo sa Panginoon. Ayan. Kapag nasasaktan ka na, sabihin mo sa Kanya. Ayan. Kapag nagagalit or punong-puno ka na ng frustrations, ayan, sabihin mo sa Lord. Ayan. Kapag parang nawawalan ka na ng pag-asa, ayan, sabihin mo. Ayan. God hears you. Ayan. Sabi nga dyan, God hears you. He listens. He sees you. And keep praying. Ayan. And you'll see, di ba? Na-experience ko na po yun kapag ginawa niyo yun na nakapag-one-on-one ka sa Lord. Ayan. After you pray, ayan, doon mo mapipil na after you talk to God, meron ng sense of peace. Kahit na parang tingin mo, wala pang katugunan yung Lord. Nandun na agad yung sense of peace. Meron ka na agad peace na nararamdaman. Ibig sabihin, meron na ginagawa ang Lord. Meron na agad ginawa ang Lord sa iyo. Ayan. Merong lightness of the heart. Nagiging magaan na yung pakiramdam natin, di ba? Amen? Ayan. So, yung kabigatan natin, parang na-strengthen ulit tayo and gumagaan yung pakiramdam natin. And meron ng joy and strength na talagang binibigay ng Lord kapag yan, sincerely and honestly kang lumapit sa Kanya. Yan, sabi mo sa Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. So what you're praying for, God is already preparing. Yan. Panghawakan mo po yan, mga kapatid. What you're praying for, God is already preparing. Amen. And last po, pangatlo, yan. Believe God will do what He said He will do. Yan. Believe God will do what He said He will do. Sabi po sa verses 17 to 18, yan. Sabi dyan, maliit po. Dahil dito, sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sa 18, sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi ito sa akin. Kaya pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumain wala na ang bigat ng kanilang kalooban. Nakaka-amaze yan, diba? Na si Hannah ay bumalik sa kanilang
lahat ng kanyang kalooban. Yan. Pinapakita dito na alam na ni Hannah, assured na siya na yung Panginoon ay kumikilos at kikilos sa sitwasyon niya, sa buhay niya. And hindi siya nag-doubt or hindi siya nag-worry, hindi niya sinabi kay Ellie na, diba? Pero sabi dyan is, bumalik na siya. Sabi niya, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Yan. Hindi siya nag-worry, hindi siya nag-doubt. Yan. Makikita natin dyan na nandun yung pananampalataya niya. Yan. Na ang Diyos na sinasamba niya ay tapat at totoo na kayang gumawa ng mga imposibleng bagay sa buhay niya. Yan. Kasi di ba kung hindi naman siya nananampalataya sa Lord, bakit pa siya taon-taon pupunta sa bahay niya para magpuri at sumamba, di ba? Yan. So, anong nangyayari, di ba? Dahil ganun yung naging response niya, naging tugon ni Hannah, naging attitude niya, naniwala siya, and anong nangyayari? Ininig siya ni Yahweh, ng Panginoon. Yan. Natanggap niya yung katugunan ng panalangin niya. And hindi lang yun, kung babasahin niyo pa po yung mga susunod pang verses dyan, mababasa niyo doon na higit pa yung binigay ng Diyos sa kanya. Dahil hindi lang siya nagkaroon ng isang anak, which is si Samuel, di ba? Dinagdagan pa yun ng Lord. Ayan. Nagkaroon pa siya ng 3 anak na lalaki at 2 babae. Ayan. So, imagine niyo yun from dun sa kalagayan niya na hindi siya mabiyayaan or mabigyan ng anak, hindi niya kayang mag-produce ng anak, di ba? Into, ayan, kumilos ang Lord sa buhay niya na nagbuntis siya, and hindi lang isa yung naging anak niya, kundi naging 6 sila. Amen. Sabi po, and ayan, tatapos po ako dito sa 2 verse na to, which is, ang Panginoong Jesus ang nagsabi. Ayan, panghawakan po natin to. Ayan, sabi po sa Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And parang katulad lang din po siya nung nasa Matthew 21:22. Sabi po doon, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Amen. So, yun lamang po para sa gabi na to. Glory to God. Purihin ang Panginoon sa mga salita niya na napakinggan po natin ngayon. And purihin ang Panginoon dahil alam po natin na hindi lamang natin ito napakinggan, kundi may isasapabuhin po natin ito. Amen? Yan. At dadako naman po tayo ngayon sa ating pong mga panalangin. Kaya yung basahin ko sa inyong harapan ang Roma 8:26. Ito po yung isa sa mga napag-aaralan po namin every Sunday sa intercessor. Yan. Sabi po sa Roma 8:26, gayon din naman tinutulungan tayo sa ating kahinahan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang mamamagitan para sa atin at dumarating sa paraang hindi natin kayang sabihin. Amen? Yan. Sabi nga po dito, ito po ay spiritual travail. Yan. Hindi ito napipilit. Kusay kung nararamdaman ng iyong sarili. May mga panalangin na lagpas na sa ating pong mga salita. Kaya habang po tayo ay mananalangin mamaya, gawin po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Amen po. Nanggagaling na ito sa ating pong mga puso. Yan. Sabi nga, ipaglaban natin sa pamamagitan ng panalangin ang lahat ng ating pong idudulog. Kagaya nga po nung nabanggit kanina, ayan, magtiwala na may gagawin ng Diyos sa gabi nito. Amen po? Yan, hindi ang sarili nating pakiramdam, kundi sa sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Amen? Yan, sige po, maglupo po tayo ng lilima. Yan, sige po, number 1 po ako, bilang po tayo 1 to 5. Yan, 1 po ako, ilan na? 1, 2, 3, 4, share po tayo tapos pag-pray natin,
po sa atin, sa kanan, at sa kaliwa, pag-pray po natin.
Ayan, tayo po lahat tayo. Gawin po natin patuloy ang presensya ng ating Panginoon Diyos na may gagawin siya ngayong gabi nito. Amen? Ayan, tayong lahat ay sabay-sabay po natin ipanalangin ang body of Christ, maging ang mga ginagamit ng Panginoon ng mga pastor sa iglesia nito. Ayan, tayong lahat ay extend po natin ang lahat ng ating pong idideklara sa kanila pong mga buhay. Hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon Diyos, na banal, makapagaling sa lahat. Amin po nilalapit ang body of Christ, Panginoon. I-extend po namin ang mga pagpapala sa buhay ng iyong mga anak na lingkod, Panginoon Diyos, na ginagamit niyo hindi lamang sa iglesia nito, kundi sa lahat ng mga churches, Panginoon, na itinatag niyo, Panginoon, sa buong mundo, sa bansang ito, Panginoon, sa bayan ng Binay, sa probinsya ng Bataan. Patuloy, Lord, at pagpalain niyo ang lahat ng mga leaders, ng mga kapastoral, Panginoon, patuloy na manahan ang iyong mga anak sa iyong presensya, sa iyong kabanalan, Panginoon. Kasiyahan niyo sila ng banal na Espiritu Santo. Patuloy na iisang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, ang patuloy na pinaglilingkuran at mamuhay ng ayon sa nais mo, Panginoon, at na-spread ang bawat mga salita mo sa lahat ng mga tao kung siya nakakakilala sa iyo. Gamitin niyo lahat ng pinili mo, ang lahat ng lingkod, Panginoon, upang makaranas ang lahat ng mga tao dito sa lupa ng iyong biyaya, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita. At patuloy niyo pagpalain, Lord, ang lahat ng mga pastoral na ginagamit mo sa iglesia nito, sa buhay po ni Pastor Rodel, Pastor Raul, Pastor Dan, Pastor Edwin, Panginoon, at sin-extend din po namin sa buhay po ni Pastor Dong, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Naranasan po nila ang kapangyarihan na dadaloy sa kanilang puso at isipan, Panginoon, na lagi mo silang pangunahan sa bawat hakbang ng kanilang mga paa. Tunay na ikaw lamang, Panginoon, ang maranasan po nila sa kanilang mga buhay. Higit sa kanilang iniisip at inaasahan, pagpalain mo ang kanilang mga buhay. At tunay nga po, Lord, na sa bawat sinasalita po nila, sa bawat nilalaman ng kanilang mga puso, Panginoon, power of acknowledgement sa lahat ng mga tao na nakaka-encounter nila, Panginoon, at naidala sa kaanan mo, Panginoon, at patuloy na maging kagamit-gamit ang kanilang mga buhay. Sa loob at labas ng iglesia nito, Panginoon, maranasan po nila ang iyong pagkilos, Panginoon, sa buong ng kanilang buong pamilya. At ilayo mo sila sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Palakasin mo, Lord, ang kanilang mga pangangatawan, maging ang kanilang espiritual na pamumuhay. Patuloy, Lord, na hindi lamang sila, maging ang kanilang buong pamilya. Iparanas mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa kanila. At tunay nga po, Lord, maging kagamit-gamit din sila, Panginoon, sa bawat mga lugar na kanilang pinatatayuan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amin pong idinalapit, Panginoon, ang gawain nito. Purihin ka, sapagkat naniniwala kami na ang iyong kapangyarihan ay pinagtagumpay mo na sa lahat ng aming pong idinulog sa mga oras na ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat ngayon pala, may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Lord, na amin pong nilalapit ang aming pong pagkakaloob, pagpalain ng mga kamay na magbibigay, maging nagamit-gamit ito sa inyong pong iglesia, Panginoon Diyos. At tunay na ibalik nito ng siksik, ligligan, umaakaw ka ng pagpapala sa bawat isa sa amin na naririto. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka. Ang lahat ng ito sa iyo namin pinagkakatiwala sa natatanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Yan, praise God po. Sige po, tayo po lahat ay tumuloy sa Panginoon sa ating panalangin. Tunay nga po, Panginoon, at pupuri nagpapasalamat po kami sa tagumpay ng gabi po na ito po, Panginoon. Salamat sa iyong banal na presensya na patuloy niyo po itulugog sa ating kalagitnaan, sa ating po pagpupuri, pagsamba po, Panginoon, sa inyong dakilang harapan. Salamat po, Panginoon, sa pakikinig po namin ng mga salita. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid si Case na ginamit po, Panginoon, upang ibahagi yung inyong mga salita sa buhay ng bawat isa po sa amin. Nawa po, Panginoon, maging kalakasan po ito ng aming po mga spiritual na buhay. Salamat din po, Panginoon, sa mga patuloy na sama-sama po namin panalalanginan. Salamat po, Panginoon, sa mga tunggunan na patuloy yung pagkakaloob sa aming po mga dalangin.
maging ito man po ay personal na prayer request po namin, maging yung mga prayer item na dinulog po namin sa inyo sa gabi po na ito ay patuloy, Lord, na alam po namin na ikaw po ang siyang magbibigay ng katugunan po, Panginoon, sa lahat ng aming po mga idinalaangin. Kaya naman po, Panginoon, sa inyo po kami pupuri, nagpapasalamat po, Panginoon. Alam po namin na ikaw ang Diyos na laging dumidinig ng aming po mga pananalangin. Salamat po. Maging sa aming po pasamantalang pag-iwahiwalay, Lord, dalangin po namin na patuloy kami masamahan, ingatan po, Panginoon, hanggang sa kami po ay makarating sa amin po mga tahanan ng ligtas at dagdag din po namin yung aming po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa kanila pong mga puso. Salamat po, Panginoon, may sa amin po pagsasalusaluhan sa gabi po na ito at patuloy na pakalinisin niyo po ito, magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pangkatawan. Salamat po, Panginoon, at ikaw po siyang patuloy na magbibigay po sa amin ng tagumpay sa araw po na ito at sa gabi po na ito. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig, na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen.